lalabas na naman ang desisyon yan. Kayo, nagmamadali kayo. Pipi Sara, pwede ba? Pag nakaupo ka na, i-back to you mo naman sila. Oo, wish lang namin, ha? I-back to you mo. Lahat ng mga, lahat ng mga gumipit sa'yo, kilala nyo naman sila. Balikan nyo, ha? Wish lang namin. I am being briefed by some justices friends because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court pagdating sa rules of evidence. Na nakita natin yung naging proseso mula nung ito ay mai-submit doon sa Supreme Court, sa Senate, din sa Supreme Court, etc. Isa lang yung ground natin for impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito yung betrayal of public trust. Sa anong particular acts, Teacher Franz, isang bagay na meron ng desisyon ng Supreme Court. Kita nyo? Anong epekto neto doon sa panibagong paghain sa parehas na grounds? Actually, yung decision naman ng Supreme Court, hindi naman nag-focus doon sa content nung aming ng aming grounds para Bakit ang desisyon ay basura? Bakit na pa walang visa yung lahat ng pinail yung mga ebidensya? Bakit pinagtawanan kayo ng milyon-milyong Pilipino? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Atty. Trixie Minasagap, bakit hinarang ang pagiging SP ni Loren? Ginagawang laro, ano? Mukhang merong atang sharing. Sharing daw. Yan ang alamin natin dito sa balita ni August Balita. At maagang paghahain ng impeachment versus Bibi Sara, maaring sumabit sa one-year bar rule. Yan ang the best. SP Soto nag-aanda sakaling kailanganin tumayo bilang presiding officer na impeachment. Kita nyo na? Siya rin yung may kagustuhan. Kasi itong mama na ito, nangangarap. Sobrang pangarap nito na maging vice president. Kaya di ba nagsunod-sunuran ito kay Balulong. Hanggang ngayon, yung pangarap niya, hindi pa rin makamove on. Hindi pa rin siya alam niyo yun, frustrated na maging vice president. Mama! Tigil-tigilan mo na ha. Huwag ka masyadong ambisyoso. Yung mga ropor, hindi dapat nagiging vice-presidente. Kailangan smart. Hindi ba pwede yung pabopol-bopol dyan? Kay Senador Marcoleta ka nga, kinawawa ka eh. Diba? Patanong-tanong ka pa. Kita nyo, nagmistulang anga-anga katuloy. Umami na. Ano yung balita dito? At ito nagtataka lang tayo. Live kanina. Live kanina ito eh. BP Duterte impeachment discussion. Magkakasama dito yung Espiritu, si former Congressman Mike Defensor, yung teacher daw at yung masa, yung makabayad black. Andito rin. Pero nagtataka tayo, masaya sila. Ano yung usapin nila? Ano ba talaga to? Drama ba ito? Kwentuhan. Huwag nyo naman kaming idamay sa sorsuela na ito, ha? Ano ba yung pag-uusapan dito? Bigyan natin ng kwento rito. Mamaya, at alamin natin kung ano yung kwentuhan doon. 4 sila o mahigit pa. Atty. Trixie Minasagap na balita. Umiinit ang usapin sa loob ng Senado kasunod ng pagkalat ng umano'y leaked draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Lacson na naglalaman ng rekomendasyon na magsampa ng kaso laban kina Senador Francis Cheese Escudero, Senador Jenggoy Estrada, at Senador Joel Villanueva kaugnay ng umano'y SOP kickbacks at irregularidad sa mga flood control at infrastructure projects. Dahil dito, lumutang ang mga ulat hinggil sa mga galaw upang palitan ang pamunuan ng Senado, kabilang ang planong patalsikin si Senate President Vicente Tito Soto upang mapalitan ang pamunuan ng Blue Ribbon Committee,
isang hakbang na ayon sa ilang nagmamasid ay maaaring magbago sa direksyon ng mga isinasagawang investigasyon. Pwede. Kung mapapalitan na. Hindi, kasi parang may balita, parang position sharing ba ang tawag nila doon? Kasi nagtataka tayo. Bakit umupo si Senador at pumukpok? Ang tawag sa kanya ni Manong Migsubir Mrs. President di ba? Ay, ibig sabihin, laro na lang pala. Hindi natin alam, hindi natin sure. Kung nilalaro na lang nila ang taong bayan. Kasi, kung may ugong-ugong na palitan, gawin na nila. Oo, kasi script, bagong script na naman Dapat susundin nila yung script. Sabi ni Aling Marie, oo, dapat yung script masunod. Oo, bakit biglang nagkaroon ng ganitong usapin? Ano ba talaga ang gusto nila? May mamanagot ba? O talagang, lituhin na lang ng lituhin. Kasi hanggang ngayon, si The Big Fish, wala pa rin. Nakakapagtaka. Ano nangyari sa The Big Fish? Ano naging usapan sa The Big Fish? Akala ba natin yung ICI, yun yung tutumbok sa mga magnanakaw? Hanggang si ICI ay nandemolish. Hanggang si ICI ay wala ng pag-uusap. Hanggang napunta sa impeachment. Ilang araw lang, binasura yung impeachment ni Bonget. Ngayon, yung usapan na naman, impeachment pa rin. Impeachment ni BP Sara. Pero makikita mo dito, di ba nagbabangayan sila? Ngayon, parang nagtatawanan sila. Ano ba talaga? Niloloko nyo ba talaga? Yung The Big Fish ang hinahanap dito. Huwag nyo nang laruin ng taong bayan. Tuloy! Sa mga pagdinig, binanggit ang umano'y testimonya kaugnay ng mga flood control project sa Bulacan. Ano naman Kaugnay pala? ni Senador Jenggoy Estrada, iniuugnay ang mga proyekto sa Hagonoy at Malolos na Nako, yan nagkakahalaga na. ng Totoo yan. 355 milyong piso sa taong 2025 na may aligasyong 30% ang SOP kickback batay sa pahayag ng testigong si Hernandez. Eto. Binanggit nyo na yung Hagunoy. Hanggang ngayon Hagunoy. 75% ng lungsod ng Hagunoy. Hindi kayo naaawa sa mga taga-Hagunoy? Hindi kayo naaawa. Hindi na lumulubay ang tubig. Kahit walang ulan, pag nag-high tide, pumapasok. Ganyan kasi ang ginawa ng mga magnanakaw. Diba? Imbis na gawin ng maayos, pinag-interesan ng pera, papaliwanag ko ho, dahil ang nanay ko ho ay taga Pombong. Ang Hagunoy noon, hindi ho binabahayan. Hindi katulad na nangyayari ngayon. Ngayon ho, nagtaas sila na nagtaas, pati kalsada, tinaas. Damay pa rin yung kalsada. So, anong nangyayari? Yung dapat lusutan ng mga tubig dyan, papunta doon sa ilog, nababarahan na ho. Yun ang dapat yung asikasuhin. Hindi yung magtataas kayo ng lupa. Para saan? Wala naman Pag bumaha ho, hindi ho lalabas ang tubig kasi walang drainage system. Mga unggoy. Pati budget kasi ninanakaw nyo. Ngayon, hindi natin alam kung sino nagnakaw. Ang usapin dito, ilabas yung The Big Fish. Diba? Yun yung tinuturo. Sino ba tinuturo na kumulimbat sa pera ng Bulacan? Yung budget ng Bulacan. O bakit ayaw nyo paaminin ng gusto? Itong district engineer na ito. Di ba? May tinuturo na siya Naiba nga lang ang usapan. Dapat dito, yung usapan kay Diskaya at sa mga congressman na binanggit niya. Ngayon, naiba ang kwento. Napunta sa mga senador. Aray ko! Kung hindi kasi pinag-interesan yung mga pondo ng bayan, wala naman sanang ganito Kaso nagkalintik-lintik na. Hanggang ngayon, matatapos na ho. February na ngayon, di ba? Nakalipas na isang taon. So, 11 months na lang tayo. Papasok na yung 2027. Meron pa bang Big Fish na pagbaon na sa limot? Alam ba yung usapan ng flood control? Last year pa. Wala hatang makukulong dito, mga kasama. Parang, nakwentuhan na lang tayo na ganito ang script natin, ganito ang gagawin nyo. Magdadrama tayo dito, kunyari magkakaaway tayo dito. Ganun ba ang gusto nyo malaman? Gusto nyo iparating sa aming kasamang Pilipino at mga kababayan? Diyos ko, meron ho nakapagsabi. Nagtatalo-talo sila yan behind the scene, magkakasama at magkakwentuhan. Diyos ko po. Kawawa ang Pilipino. Pag ganito lahat,
ang namumuno. Oo, ibalik nyo ang Duterte para malaman nyo kung paano mamuno. Si Tatay Digong, wala yang pinapalampas. Pag magnanakaw ka, bawal ka dito. Dito sa kumpung-kumpungan na ito sa administrasyon, pag magnanakaw ka, sama-sama tayo. Aray ko. Magandang maagang paghahain ng impeachment versus BP Sara maaring sumabit sa 1 year. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Maaari talaga kasi technical ho yun Nangyari dyan, nagmamadali, imbis na ngayon pa lang ang pagpapile, umarangkada na. Sinimula na nila ng ados. So, sumatotal, technical. Sinabi na rin yan ng isang magaling na abogado. At sasabihin din ito ni Atty. Paras, abogado to si Atty. Paras Di ba? Ipapaliwanag sa atin kung ano yung pagkakamali ng Makabayad Black. Yung mga naghain ng impeachment complaint, itong panibagong complaint nila laban kay BP Sara. Ngayon, sige, naghain kayo. Ang gagaling nyo, di ba? Meron pa kayong exposure, stream media. Ngayon, anong sasabihin ng Supreme Court? Ilalabas na naman ang desisyon yan. Kayo, nagmamadali kayo. BP Sara, pwede ba? Pag nakaupo ka na, i-back to you mo naman sila. Wish lang namin, i-back to you mo. Lahat ng mga gumipit sa'yo, kilala nyo naman sila. Balikan nyo, wish lang namin. That will be raised in the Supreme Court on the ground that the filing on February 2 is defective in the sense that it's filed within the 1-year bar. Kitam? May problema sila dyan. Yun. Malaking problema yan. Hindi valid yung pag-file, kung ibig sabihin. Pag-uusapan po natin ito nga pong impeachment complaints na inihain naman po laban kay Vice President Sara Duterte. Alam natin, Pebrero 6. Ngayon dapat sana, di ba, yung pagkakaalam ng nakararami na ating mga kababayan na po pwedeng matatapos yung 1-year bar rule kaugnay noong inihain na unang impeachment complaint laban sa kanya. Ang tanong, attorney, bakit po maaga? Nakikita ho ba ninyo walang problema po dito sa pag-file ng maagang impeachment complaint laban sa Vice Presidente kamakailan? Medyo komplikado yan kasi very specific yung desisyon ng ating Supreme Court, no? Doon sa desisyon nila noong July 2025, ni-specify ng Korte Suprema na February 6. Saka yung malilift yung 1-year bar. Nagtataka ako bakit Tama. nag-file ang bayan muna ng impeachment lihis doon sa mandato ng Korte Suprema. At ini-interpret nila according to what they think. Alam mo, sa tinatawag nating statutory construction, what is clear is yun ang magpiprevail. The decision is not ambiguous. It's not subject to interpretation. So, magkakaroon ng problema yan. Pwedeng ma-question yan in the sense na it is filed within the 1-year bar rule pa rin yung period. So considered yan as barred yung complaint na yan. Kung mayroon man maghain ng question sa Supreme Court. Tama.
Opo. Ang paliwanag po ng yung kampo po, yung grupo na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong February 2, kung hindi ako nagkakamali, bago Yan. pa itong araw na ito, ay dahil po doon sa desisyon ng Supreme Court, itong latest po, kaugnay nga po doon sa motion for reconsideration na patungkol po sa definition ng session days. So ibig sabihin daw, ang paliwanag nila, dahil po sa bagong definition ng session days, lumalabas na pwede nang mag-file ng ikalawang set ng complaints simula pa dapat noong Enero, yung January 16. At Diyan sila naging anga-anga. Noong una pa lang, sinabi na ng Supreme Court 'yan, 'di ba? 2026 February 6. Hindi yun nila pinasok sa utak nila na mali yung ginawa nila at umarangkada sila. Ilang beses na sinabi, kailangan may mangyari muna ang 1-year bar rule. Diba? Sinabi na yun eh. Bakit hindi nyo pinasok sa utak nyo, kung may utak man kayo? Oo, kung marunong talaga kayo at magaling kayo, dapat hihintahin nyo yung asais bago kayo umeksena. Eh hindi, galing-galingan kayo. Halos lahat kayo galing-galingan. O, kita nyo na lalabas. Lalabas nito sa tawas, basura ang mangyayari. Yung impeachment na pinail, ano na naman yan, sasabihin na naman yan, wala kami nakikitang masustansyang ebidensya at ito ay binabasura namin. Ganun ang sasabihin sa inyo. hindi na kailangang hintayin pa daw yung February 6, 2026. Dahil po dito sa salitang session days, attorney, pakipaliwanag po nito. Hindi mo pwedeng i-presume yan. Tama. Kasi subject to ano din yan, scrutiny kung ano ang bilang, no? Siguro kung yun ang intensyon ng Supreme Court, then part of their final decision after junking the motion for reconsideration, they should have visited the decision which may nakalagay doon na February 6. Kita nyo na. Dapat sinunod nila yun. Hindi sila nagtanga-tangahan, mapunta na naman tayo dito kay Tutasin. SP Soto, naghahanda sakaling kailanganin daw ng presiding officer sa impeachment. Diyos mio. Halata kayo masyado kung ganyan ang iniisip nyo. Nagsalita na mama. Bakit hindi ka nagsalita ng ganyan sa amo mo? Dahil alam nyo, mababasura yung dalawang complaint ng amo mo. Pero kay Bibi Sara, handang-handa kayo. Ganun ba yon? Nagtatanong lang ho kami, Tutasin. The Senate is always ready. Kasi part of our job yan eh. Kasama sa rules namin yan. Meron din kaming approved rules of impeachment dati. It's still there. It's standing. All we have to do is ratify it again if ever we receive any articles of impeachment. Okay. As far as I'm concerned naman, I am being briefed by some justices' friends because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court pagdating sa rules of evidence at saka... Diyos ko po, hindi kayo marunong. Bakit? Noong una, nung pumasok sa inyo, yung unang impeachment ni Bibi Sara, di ba ikaw ngayon nagmamadali na hindi i-archive, ituloy. Di ba? Buti na lang mayroong mga senador na mga galing. Oo. At hindi pumayag na ituloy yung impeachment kay Bibi Sara. In-archive. Di ba ikaw nga yung gustong-gusto matuloy? Tapos ngayon sasabihin mo, kailangan na ganito, marunong sa marunong. Anong marunong? Oo, hindi kami naniniwala sa iyo. Baka kung kwela ka, ganun bogi ka. Baka ganun naman gawin mo siya. Yes, cool bukol. Baka ganun gawin mo eh. Baka paglaruin mo lang ng Senado eh. Yung maging presiding officer, at pag nagkaroon ng paglilitis dyan sa Senado, wala na. Baka sabihin mo, sige, pagbotohan na natin to, diretso, ma-impeach si Bibi. Huwag ganun, pangit yun, Hindi kami naniniwala na magaling ka. Eto na, may umami na.
Pag-usapan natin, sino ito? Umamin na ano. Alamin natin ha. Mas maganda sa kanila kasi dumami sila, may interview eh. Oh, yung dating former senator, former congressman. In fairness, nahawak doon sa mga pulis. Kung pag may official pa nga doon, sabi siya, Duterte kami. Hindi namin makakalimutan yung ginawa niya para sa kapulisan ng kabayan. Di ba ganun ha? Tapos may mga tumatapit na mga naiintindihan ko, naawa din naman ako. Oh, ito yung nangyari na late upload ata sila. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo Ito yung nangyari na motorcade sa Cebu nga may nakulong dito eh. Pero kita nyo yung pangigipit ng admin. Pag sila, nagsama-sama sila at nagngingayaw-ngayaw yung mga kasamahan nila, lalo na mga pulangaw, pag nagrarally sila at nagsisigaw-sigaw sila, wala namang kinukulong Bakit sa Cebu nagkaroon ng isang insidente na kailangan ikulong dahil may kota daw. Anak ng bugi naman. Kawawa naman yung mga nakulong. Kilala niyo ba si Kuya Hugalbot? Parang isa siya sa mga na-detain. Kasi dahil dito sa tawag dito motorcade. Panggigipit lang yan ginagawa nila. Kasi kung ikaw ay nagsasalita, laban doon sa mga, hi, lagi. Kita niyo ba yung babae? Yung asawa? Mga ganun, no? Galit na. Yung mata. Mga ganun. Napanood niyo yun? Doon sila mahilig sa mga ganyan, celebration. Bawal kay Tatay Digong yun. Ang pagkain lang ng palasyo nung nanunungkulan si Tatay Digong. Gulay, fish, munggo. Sa kanila, masasarap. Kita nyo, kagaling-galing talaga ni Tatay Digong. Naalala ko pa na sinabi ni Willie na pinakain siya ng, yung pagkain normal lang ng mga individual na tao, hindi pagkain ng mayayaman. Yun ang pinakain sa kanya. Yun ang totoo. Diba? Hindi dapat ikahiya kasi yun naman talaga, yun ang pagtitipid. Sabi ni Tatay Digong hindi tayo pwedeng gumastos kasi pera ito ng taong bayan. Tama nga naman. Eto live impeachment ni Bibi Sara, discussion ito Alamin nga natin interesting to eh. Merong mga kaliwa, andito rin to si Teacher Kuno at andito yung masa-masa. Nakakagulat, meron sila, debate ba ito? Kung debate ito, okay ito. Pero kung usapang sorsuela, alamin natin. Tatanggap sa panibagong episode ng The Agenda Forum. Ako, ayun Ang pala ating yun. pag-uusapan ngayon ay yung mahalagang usapin ng impeachment Wait lang ni makasmat Sara ako. Duterte. Sinasabi nila na ang impeachment ay isang political na proseso, ngunit ito ay may legal na batayan. Naku naman. Kaya itong usapin na ito ay may samot-saring aspeto. Ito ay usaping legal, kung saan merong power of review rin ang Supreme Court kung ito ay konstitusyonal o hindi. Ito rin ay usaping politikal, kung saan ang mga nagbabangga ang mga puwersang pampolitika sa Pilipinas ay interesado upang pag-usapan at lalong-lalo na kailangan nating pag-usapan anong epekto neto sa taong bayan. Totoo. Ang ating mga- Yan Pag ginawa nyo, pinag-usapan nyo ng husto at diniin nyo si Bibi Sara, ang epekto sa taong bayan, galit. Totoo naman. Tuloy natin. Ang guest ngayon upang makapanayam ay unang-una na ang dating congressman ng Quezon City at cabinet secretary sa ilalim ni Gloria Macapagal Arroyo, Honorable Mike Defensor. Magandang umaga po sa inyo. Kita nyo? Hindi ko alam kung ano yung... sana na lang, debate na lang At ito siguro, kasi bakit kay BP Sara? Pag kay BP Sara ang usapin, masyado silang mainit. Lumalawak yung usapin. Pero yung kay Bangag, saglit lang, 3 days tapos. Binasura na. Ito, tuloy-tuloy, no? 6 ngayon, Dalawa ay si former House of Representatives Franz Castro, isang edukador mula sa ACT Teachers Party List. Magandang umaga, Teacher Franz. Oy, teacher kaya. Teacher ba yan? Tatanong lang teacher. Marati tayo nagkakasama sa mga rally. Kita Oo. nyo na.
Palagi sila magkakasama sa rally. Bakit kaya? Mahilig sila sa rally. Ang pangit yung kasama, mahilig kayo sa rally. Magkano? Makabayan Vlad. Ay, Makabayan. Makabayan. At isa pa sa mga parati kong kasama sa rally ay si former Pangit. representative. Ang pangit ng pakilala niyo, boss, no? Lahat parang kasama niya sa rally except lang doon kay former congressman. Liza Masa of the Gabriela Women's Party List. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Simulan na natin. Ulitin ko lang hindi ho nanalo yung Gabriela. Bigla na lang pinasok yan kasi sinibak nila yung Duterte Youth Party List. Which is yung Duterte Youth Party List ay nanalo at nakakuha ng 2 million plus votes nationwide. Tapos, nagawa ng kwento ng milik-milik. Yan ang panaginip at pinatotohanan ni Aling Desma. Totoo yan. Totoo yan. Hindi ho nanalo yung Gabriela yung party list na yan. Pero, parang si ano lang yan eh. Si Jubante. Si Jubante, angas pa. Talo na naman. Ating panayam sa ating tatlong guest. Unahin na muna siguro natin ang ating dalawang mula sa ACT Teachers Party List at Gabriela Party List. Alam natin, Makabayan. Makabayan Black. Makabayan, yes. Makabayad. Thank you for that correction. Alam naman natin na Pareho sila Makabayan Black. yung mga nire-represent na grupo ay part ng Makabayang Black sa Kongreso na naghain ng Makabayad. impeachment kay Sara Duterte. Maaari nyo bang mailahad kung Teacher Franz at Ayan sila. Rep. Lisa, ano yung grounds for impeachment kay Sara Duterte? Ayan naman Taka lang, te. Ano yung ground daw na impeachment para kay BP Sara? Yung unang ground na pinasa nila, nung una nilang hinain, sinagot na, binasura na. Ano na naman ito? Sige, tuloy mo. Po sa inyong lahat. Wala man naniniwala sa inyo. Ano ba yung grounds natin doon sa pagpa-file ng impeachment? Ano ba yung grounds ng ating mga complainant? So, kung matatandaan ninyo, no, parang, kumbaga, round 2. Okay, tayo round 2. Talo ho ito pero andyan yung pagbumuka nila. Tuloy-tuloy pa rin siya sa batikos. Ulitin natin, hindi ho ito nanalo. Hindi ho ito nanalo ng pagka party list congressman, representative, at tumakbo ito. Dati, nanalo sila. Pero di ba ngayon, 2020 midterm, nag-midterm. So ngayon, tumakbo sila sa pagkasenador. Sa kasawang palad, talo sila. Talo ho sila. So ngayon, ang tataka tayo, ano naman ang papel nila? Back to zero na naman sila. Sila naman yung mag-iingay sa kalsada, mga ngalampag. Ito na naman sila. Yung katabi niya, talo rin ho yan. Nagawa lang ng kwento ng milik-milik. Aguy. Mga talo na, nag-iiyakan. Andito pa sila ngayon. Noong impeachment complaint na ipinasa ng Makabayan. Makabayan, Noong, hindi Makabayan. Last 19 Congress na nakita natin yung naging proseso mula nung ito ay mai-submit doon sa Supreme Court, sa Senate, din sa Supreme Court, etc. Isa lang yung ground natin for impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito yung betrayal of public trust. Sa anong particular acts, Teacher Franz, pumapasok yung betrayal of public trust? Yes. Ano yung particular na specification yun? So, yung betrayal of public trust kasi, diba, Attorney Luke, parang encompassing lahat ito nung ginagawa ng isang public officer na impeachable or kahit na yung ating pangkaraniwan na Tatanungin naman kita. Ma'am, nakabalita ka ba doon sa doon sa mali-malitang pera? Bakit hindi ka nagsalita doon? Ma'am, naalala mo ba yung mga pangako ng boss mo? Bakit hindi kayo nagngangaw doon? Di ba? At saka yung lumulutang na issue sa circle of friends ni Bonget dito sa pinsan niya at kay Saldico, bakit hindi kayo maingay doon? Nagtatanong lang ho kami. Ngayon, ano pa meron sa inyo? pangkaraniwan ng mga empleyado.
yung paglabag doon sa out of office in general. Pero ano yung acts na sinasabi natin under the betrayal of public trust? So, Binasa na yung script. based doon sa mga documents, based doon sa mga nakuha nating mga documents from the COA, at yung nangyari doon sa Nakakuha sila ng documents from COA. Eh sinagot na nga ng COA. Ano pa yung betrayal doon? Yung sinasabi nila ng paglustay daw ng 125 million just in 11 days. Just in 11 days, yun yung nakuha nila. Pero sinagot na nga ng COA, di ba? Ano pa ba? hearing ng Committee on Good Government and Accountability, medyo exhaustive na ito, no? Naku po. Yung paggamit ng confidential funds. Ito ba'y may So- kinalaman pa rin dun sa nauna ng naihain na impeachment last year? Yes, tama ka, Attorney Luke. So yung betrayal, yung acts na paggamit, pag-request, paggamit ng confidential funds, misuse ng confidential Yan yung funds. misuse. Both 125 lang ang pinag-uusapan na sinagot na ng COA. Yung 150 dun sa mga pumirma na mga inutil na mga dorobong mga kampi-kamping mga dorobo, yung 150 million each na binulgar, hindi nyo kinwestiyon. Yung 20 million, o yung mga bonuses na binulgar ni Congressman Libiste, hindi nyo rin kinwestiyon sa kanila. Ngayon lalabas kayo dahil asais na. Nung ados nag-file na kayo. Akala nyo abante kayo? Akala nyo abante? Akala nyo? Tuloy. Office of the Vice President at saka yung secretary siya ng Department of Education. So this is yung 612.5 million. Kita nyo Sinasabi natin yung act is a gross abuse of discretionary power. Rep. Lisa, hindi ba ito isang bagay na meron ng desisyon ng Supreme Court? Kita nyo? Anong epekto nito doon sa panibagong paghain sa parehas na grounds? Actually, yung decision naman ng Supreme Court, hindi naman nag-focus doon sa content nung aming ng aming grounds para Diba? Desisyon ay basura. Bakit na pa walang visa yung lahat ng pinail yung mga ebidensya? Bakit pinagtawanan kayo ng milyon-milyong Pilipino kung hindi doon nakapokus sa ganon? Tatanong lang ho kami. Kasi kung ayaw yung magsitigil, parang nagiging anga-anga na kayo eh. Parang ang tingin na sa inyo ng mga Pilipino, masyado kayong di makamove on. Bakit ba? Ano ba kinatatakot nyo kay BP Sara? Mawawala na naman yung mga grupo nyo doon sa mountain? At naku. Nawala kasi yan noong panahon ni Tatay Digong. Kaya galit na galit sila kay Tatay Digong. Di ba? Ngayon, kung umabot ka sa video natin ito, tuloy pa natin. speech si Vice President Sara Duterte, doon lamang sa mga procedures, nag-cover ang Korte Suprema. No? So, malinaw yung grounds namin. Nag-focus kami sa isa, gaya ng sinabi ni Teacher Franz, yung Teacher ba yan? betrayal of public trust, at saka yung acts, ay isa yung grave abuse of discretion sa confidential funds. Tapos yung kanyang accountability, disregard for accountability and transparency. Ito nga si Bonget eh. Tinadtad nyo ng mga grounds. Pero hindi pa rin umusad. Yaan na nasagot ng COA, hindi natin alam baka mamaya meron naman silang hocus-pocus na naman na galing na naman sa utos ng mga demong. Baka sabihin, sige, gipitin nyo na yan. Pagkakataon na natin yan. Huwag ganon. Kahit pag ginawa nyo pang magipit-gipit kayo, hindi kayo mananalo. Sa universe. Universe na ho ang maglalatag. Patungo sa pag-upo ni BP Sara. Gusto nyo ba ituloy ito? Tuloy. Yung paggamit niya ng mga hindi niya pag-report ng kompleto, no, sa paggamit dun sa confidential funds. Paano Tapos nga sa sasagutin ng COA kung hindi kumpleto? Di ba sabi nga ng COA, tama at walang pandarambong na gamit ng tama yung pondo.
Ano sinasabi naman? Ate naman, wag mo nang linglangin ng mga Pilipino. Diyos mio, marimar naman, oh. Tigil na nga tayo. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, wag mo kalimutan mag-like, share, subscribe. Hit mo yung notification bell para may updated ka. Pa 320 na po tayo. 320,000. At wag mong kakalimutan. Minsan nalulungkot ako sa inyo. Oo, hindi nyo sinishare yung video natin eh. O, hanggang sa muli. Share nyo ha. Bye-bye!